Sa daily arrivals ngayong buwan ng Disyembre. Ating alamin kasama si Ma'am Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ma'am Dana, magandang tanghali at Merry Christmas po sa inyo. Magandang tanghali po, Ms. Nina, sa ngalan po ni Commissioner Norman Tansingco at mula po sa lahat ng frontliners ng Bureau of Immigration. Merry Christmas and Happy New Year po. Ma'am, ngayong buwan ng Disyembre, ilan po ang daily arrivals natin sa buong bansa base po sa inyong monitoring? At gaano po kalaki kung ikukumpara ito sa arrivals noong nakaraang taon? Well, mataas po talaga ngayong Christmas season. Yung weekend figures po natin pumalo sa more than 161,000 arrivals. So napakalaki po nun compared sa mga nakaraang taon. Yung mga nakaraang taon during the kasagsagan po ng pandemic, halos yan na yung monthly arrivals natin. But ngayon, 3 araw lang yan mula December 23 to 2025. Ang pinakamataas po natin na nakita na arrivals natin ay noong December 23, nasa 62,000 halos po yung arrivals natin. And 81% po niyan ay nanggaling po or dumaan po sa NAIA. Ang projection po natin, Ms. Nina, medyo mataas pa po ito hanggang katapusan po ng taon. Ilan naman po yung mga outbound passengers o departures natin po sa buong bansa ngayong holiday season? Sa departures po natin, mas mababa ng kaunti. Ang nakikita po natin na daily figures po natin, naglalaro sa around 30,000 daily departures. Also, majority po niyan dumadaan po sa NAIA. After ng bagong taon po, ang projection natin, magbabaliktad po yan. Mas tataas naman po yung departures, mas kakaunti po yung arrivals. Kasi usually po, ang nakikita natin, even before the pandemic, kapag ka Pasko, bago magpasko po, nagsisidatingan yung mga kababayan nating OFW, as well as yung mga residente na po sa ibang bansa. At para dito po mag-spend ng kanilang holiday season. And after the New Year, marami po sa kanila, bumabalik na po sa kanilang mga workplaces, sa mga tahanan po nila out of the country. Kumusta naman po ang response ng ating mga arriving passengers na gumagamit ng e-gates dyan po sa NAIA? Wala naman po bang aberya mula sa mga e-gates na ito? Well, so far po wala naman tayong recorded na major aberya, Ms. Nina, dito sa electronic gates natin. Kaya pinopromote po talaga natin yung paggamit nito kasi napakalaking bagay po. Mas mapapabilis yung pag-uwi po nila sa kanilang mga pamilya. Ang fastest recorded time po natin sa paggamit ng e-gates is 8 seconds per person. So imagine 8 seconds tapos ka na. Diretso ka na agad pagkuha mo ng mga bagahe. But the usual average po ng paggamit niya around 10 seconds per individual, 10 to 12 seconds. So malaking bagay po yan from the usual 45 seconds. That's why we're continuously promoting the use of it. Nagpapalabas po tayo ng mga advertisements about that. May mga tauhan din po tayo on the ground who are inviting po. Kasi minsan pag new technology, medyo alangan pa tayong gumamit. But we invite po yung mga kababayan natin na umuwi na gamitin po itong electronic gates para mas mapabilis po yung pagpoproseso sa kanilang mga dokumento. Bukod po sa mga e-gates, paano naman binibigay ng Immigration Bureau ang mabilis at efficient na immigration processing ngayon sa dami po ng international arrivals and departure sa bansa? Medyo pinaghandaan po talaga natin itong peak season na ito. Masabi natin na halos 3 years po na practice ang ginagawa po natin dahil during the pandemic season talagang malungkot po yung mga paliparan natin. Wala pong masyadong naglilipad at bumubiyahe. But ngayon po, things are getting back to normal. Ang nakikita po natin sa mga paliparan natin back to pre-pandemic na po yung sigla ng international travel. That's why we put in place a lot of measures para masigurado po na mabilis at efficient po yung pagpoproseso. Kasi taon-taon po yan, tumataas yung bilang ng mga bumabiyahe. So nagdagdag po tayo ng mga immigration officers. There were 55 immigration officers that were recently deployed
itong Disyembre, just in time for the holiday season. Meron din po tayong mga acting immigration officers that were also deployed. Meron tayong augmentation team and rapid response team na nilalagay po natin kapag kakailangan po ng additional na tao sa ating mga paliparan. And yung mga mobile counters po natin, naglatag po tayo ng mobile counters, kagaya po ng sa mga toll booths, kapag holiday season, meron po silang mga booth dyan, pero meron din po silang mga mobile booths. Since hindi naman na po natin ma-expand yung paliparan natin, naglagay po tayo ng mga mobile counters para po mas makapagdagdag po tayo ng tauhan na magpoproseso po sa mga bumabiyaheng pasahero. Sa ibang usapin naman, Ms. Dana, itong umano'y insidente ng pag-escort ng pinaghihinalaang tauhan ng NAIA sa dalawang biktima ng human trafficking sa airport. Ano po ang update ninyo tungkol dito? Yes, nangyari po ito noong Disyembre 22. Meron pong isang individual na may pass po papasok ng airport. We are not still clear kung saan po siyang ahensya because there are a lot of government agencies and private entities that have their authorized passes inside the airport. But ito po ay finorward natin sa Interagency Council Against Trafficking. Kasama po nung dalawang biktima yung na-intercept po natin because they initially pretended po na sila ay pupunta lamang ng Thailand for a vacation ngayon pong Kapaskuhan, but napag-alaman po natin na sila po ay illegally recruited, biniktima po nitong mga kawatan na ito upang magtrabaho po sa United Arab Emirates nang walang kaukulang papeles. Kaya po sila po ay forwarded to the IACAT para maasistehan po sila na makapag-file ng cases laban po doon sa recruiter nila. As to the escort, yung nag-e-escort po sa kanila, ang NBI naman po as part of the IACAT ang nagko-conduct ng investigation tungkol dito po sa insidenteng ito. It has also been forwarded by the IACAT sa airport authorities para malaman po at matukoy ang identity nito at ano po, malaman kung anong ginagawa niya doon sa area na iyon, kung authorized personnel ba siya doon sa area na iyon, at kung bakit siya nag-a-assiste ng mga victims po ng human trafficking. May posibilidad po ba kaya na may kasabwat at hindi lang po siya ang involved sa ganitong insidente? It could be po, kasi during the interview with the two victims, parang marami-rami po silang nakausap tungkol doon sa recruitment process nila. There were other names that were being thrown na binabanggit nila as part of the recruitment process. So yan po ang tinutugis ngayon ng IACAT, the entire gang, the entire syndicate, kasi nakikita natin na sindikato ito na nagre-recruit usually on social media and they are offering so many services, including the transportation po nitong mga biktimang ito. So that's part of it. Even escorting po na ganyan, kahit sabihin niya na wala naman po akong kinalaman sa recruitment, but as part of the anti-trafficking laws, kasama po yan kapag nag-a-assiste ng mga trafficking victims. That's part of being a human trafficker. So maaari po siyang humarap sa mga sanctions as determined po by the IACAT. Okay, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan ngayong darating na bagong taon. Yes, I hope po lahat ay mag-enjoy sa mga pagbabiyahe po ninyo sa mga susunod na araw. Let's take advantage of the open shores ng marami pong bansa, including the Philippines. Again, constant reminder lang po, 72 hours po, kailangan i-fill out na po natin. Prior to our flight, we can fill out na po our e-travel before departure or before arrival. So habang nag-i-empake po, pwede na po tayong mag-fill out. Libre po ito, wala pong babayaran, wag pong magpapaloko sa mga fake na mga websites kasi may nakikita tayo ng mga fake na websites na naniningil po for the e-travel. This is free and this is easier na po compared doon sa mga old paper-based natin na maraming sinusulatan for different government agencies. Pinagsama-sama na po natin ito sa isang platform. And doon sa mga aalis naman po, reminder din po, at least 3 hours before, you have to check in na po and dire-diretso na po sa immigration area para maging smooth po ang ating bakasyon ngayon po mga susunod na araw. Yun lamang po. Salamat po, Ms. Nina. Maraming salamat po sa inyong oras, Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration.